Hindi ka mahilig sa gulo. Bakit? May pag-ibig ka na eh. Pangalawa, Katuwa. masiya ka. Masiyahin ka ngayon. Saan? Sa spiritual. Masaya ka na, di ba? Na naglilingkod sa Panginoon. Ano pa? Kapayapaan. May kapayapaan ka. Nabalitaan niyo ba, Sister Faith, yung babae, sinunod niya yung tatlong anak niya. Tapos yung sarili niya, sinunod niya. Wala siyang kapayapaan. Ang tao kapag walang kapayapaan, tandaan nyo, si Satanas nasa likod natin. Sige, matay ka na lang. Sama mo na yung pamilya mo. Kasi kung pareho kayo, sasama naman kayo sa langit. Yun ang paniniwala eh. Diba hanggang ngayon nakatanim sa isip ng tao, pag ang tao namatay, buhay ang kaluluwa. Yun ang pinalim ni Satanas sa mula pa sa halaman ng itin. Nang magkasala si Eva, ano sabi niya, hindi kayo mamamatay. Mananatili kayong buhay. O kaya nga, pag kami patay, katulad kami, patay sa tuloy. Paniniwala ng mga tao dyan, buhay ng kaluluwa. Mali! Aral ni Satanas yun. Kaya ang tao, malakas kong pakamatay. Di ba may kanta? Sa langit tayo magkikita. Sigurado ka ba sa langit kayo pa rin pupunta? Di ba? So, ginagawa natin assurance yung langit na hindi naman tayo nakakitiyak na aakyat tayo lahat sa langit. Diba? Depende sa buhay ng tao yan. Kung tatanggapin ka ni Cristo o hindi. Alright. So yun po, ano? Katuwaan, pag-ibig, ano pa? Pagpapahinuhod. Pagpapahinuhod, maghinahon ka, ano pa? Ano pa? Ano pa? Pagpapahinuhod. Mababa ang loob, pagkumbaba, etc. etc. Yan na po ang mapapasa natin hanggang sa 23. Ang gayong mga bagay ay walang kausap. So yun po mga kapatid, ang katangian ng 144,000 na nagtagumpay, tumayo sa harapan ng Diyos, at kapag ganyan ang ating karakter mga kapatid, tayo ay tunay na may anak. Pero alalahanin nyo, mga kapatid, mula nang tanggapin nyo si Kristo sa pananampalataya, Brother Robin, kayo ay tinatakan ng Espiritu Santo. Kaya yung Espiritu Santo na nasa inyo na. Kaya kayo narito dahil tinutulak kayo ng Espiritu Santo na makiisa sa pagsampasakitan. Huwag ninyong papatayin yan. Pag yan yung pinatay ninyo, sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, ang buhay ninyo walang kapayapaan. 48:22 ni Isaias, pakibasa. Pag wala tayong patnubay ng Espiritu Santo, wala tayong kapayapaan, puro kasamaan ang gagawin natin. Pagka puro kasamaan ang gagawin natin, wala kang kapayapaan. Pakinggan niyo, 48:22, Sister Almi, pakibasa niya sa Biblia mo, at Sister Maylene, sino na sa inyong dalawa, ang nakakita. Isaias 48:22, pakinggan ninyo. 48:22 ni Prophet Isaiah. Ano sabi niya? Ang Sister May, ano sabi sa inyo? Walang kapayapaan para sa masama, sabi ng Panginoon. Kita nyo? Wala na tayong kapayapaan. Bakit? Puro masama ng gagawin natin eh. Bakit? Wala nang patnubay ng Espiritu Santo. Pag wala ka ng patnubay ng Espiritu Santo, lahat ng desisyon mo ay hindi na desisyon ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na makikialam sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin, kung baka sa saranggola, umalagwa ka na. Bahala ka na kung saan ka na pupunta. Kung saan ka sasabit, kung ano ngayon. Pero kung mananatili tayo sa kamay ng Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng direksyon. Basta't itagubili mo sa Diyos ang iyong mga lakad. Kapitulo 3 ng Kawikaan, itagubili mo sa Diyos ang iyong mga lakad at kanyang ituturo sa iyo. Alright? So dito muna tayo mga kapatid. Kung meron kayong katanungan, maaga pa naman, alas 10 pa lang. Kung meron kayong question, ay Sister Craig, sige po. Sa gaano na nag-aaral lang ng lesson, Opo. maano sa utak ko, sino ba yung mga 144 na yon? Opo. Okay. Okay, bigyan natin kay Brother Ruel. Meron na itatag si Brother Ruel. Brother Ruel. Yung
Anong Sister P? Sino ba yung sinasabi yung 144,000? Dito sa Apokalipsis, may dalawang pagbanggit doon ng 144,000. Yung sa Kapitulo 7, yun ay, yung 144,000 doon yun ay mga tribo. No? Yun yung mga tribo ng Israel, ng Huda, ni Israel, yung 144,000 na yun. Sa kay Huda, 12,000 ang 12,000 sa yung sa 12 tribes na yung 12,000 may 144,000 doon na pagbanggit. Tapos doon sa chapter 14 ng Apokalipsis, mayroon din doong banggit na 144,000. Dalawa doon ang sa Apokalipsis. Tandaan natin mga kapatid na ang aklat ng Apokalipsis may dalawang banggit doon na 144,000. Yung unang 144,000 sa tribes ni Jacob, ni Israel. Mula sa kanyang 12 tribes, kukuha ng 12,000 sa kanilang lipi. Doon naman sa chapter 14, yung 144,000 na nakatala doon, yun ay ang mga awit doon sa langit. Yan, mga awit, at ang sabi pa doon, yung sila yung kumakanta doon sa langit at yun ang mga tao na hindi nahawahan ng babae. No? Hindi nahawahan ng babae. So mayroong dalawang 144,000. Ngayon, yan yung mga kapatid, ang ginagamit na doktrina o katuruan ng iba na hindi naniniwala ng second coming of Jesus para kuhanin ang mga nakay Kristo na nangamatay dalhin sa langit at titira doon ng 1,000 taon. Pero mga kapatid, yun ay tinuturo nila na kasalungat sa Biblia. Ngayon, bakit tahasan o hayagan natin sinasabi na mali? Kasi kung 144,000 lang, ang parurong sa langit ay dalawang 144,000 ang nandun. Yung lahi ni Israel, yung 12 tribes, at saka yung 144,000 na mga aawit. Ngayon, mayroon pang sinabi sa chapter 7, verse 13, 14, 15 hanggang 17 na sinabi doon ni Juan, no, na mayroon pa siyang narinig at nakita niya na mga tao na nadamitan ng mga mapuputing damit at nagtanong si Juan, sino itong mga taong ito at saan ang galing? Na hindi, ang sabi nga, lubhang karamihan, great multitude ang pagbukit. Pag hindi mabilang ng inuman, hindi mabilang inuman. Kaya mga kapatid, ang mga maliligtas at ang parurong sa langit, hindi lamang yung 144,000, kundi ang sabi nung nagtanong si Juan, saan galing ang mga ito? Ang sabi, yan yung mga nanggaling sa kapighatian at naghugas ng naglaban ng kanilang mga damit sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, huwag tayong madadala. Huwag tayong padadala sa maling turo. Kinakailangan mga kapatid, basahin natin ang Apokalipsis, 22 chapters lang naman yan. Aralin natin para makatayo tayo sa salita ng Diyos na matatag at matibay. Yan po yun mga kapatid, mga brother.